hirap sir para akong masiraan ng ulo. Halos o gusto ko oras-oras yaw nandun ako sa sa dagat. Sa lugar na ito, dito sa karagatang sakop ng Barangay Kutmo, San Fernando, Camarines Sur, dito po nangyari ang isang malungkot na pangyayari noong July 22, 2024, alas 4 ng hapon, kung saan dalawang binata, edad 16 and 17, ang binawian ng buhay. Si Joshua and si Allison, na ayon nga sa report natin, 6 na magkakaibigan, naligo dito sa gilid lamang ng dagat, pero biglang may malaking alon na tumama at yung 6 ay natangay papunta sa gitna ng dagat. Pero yung 4 ay maswerteng nakaligtas papunta sa gilid, pero yung 2 na si Joshua and Allison ay napunta po pagitna ng dagat. Hanggang sa napasama sila dun sa alon, hindi na po nakita pang muli yung 2 biktima. So ngayon ay nandito tayo upang kumustahin ang pamilya ni Joshua and Allison. So mamaya makakapanayam natin ang pamilya, kung sino man ang ating makapanayam dito, dito sa Barangay Kutmo, San Fernando, Camarines Sur. Ang hirap sir, kasi wala naman kaming perang panggastos. Kahit nga sa pangulam, wala. Kung saan na lang kami naghahanap ng mga gulay. Ang dami pang gastusin, lalo pa sa kabaong sila sa 30,000. Hindi naman namin kaya. So yung kabaong po is 30,000. Ano po, may nakapauna na po kayo? Wala. Wala pa po sir. So talagang totally po yung 30,000 hindi nyo pa po nababayaran. Hindi pa po. Ano pa po sir yung mga iba pong sa paggawa po ng pansyon niya. Yung pang libingan po. Siguro simbahan siguro po meron pa sa misa po Hindi ko alam kung meron po. So ayun. Okay. Nay siguro po bigay ko po sa yung linya na manawagan ka po ng tulong sa mga may magagandang mabubuting puso po. Manawagan po ako sa buong Pilipinas mo na sana matulungan po ninyo kami kasi wala naman kaming perang panggastos. Hindi naman namin ninakalang magkaganito ang anak ko kasi ang paalam lang niya basketball. Nung nalaman na lang namin na sa na siya ng karagatan, hindi na namin nakuha. Na na siya ng alon. Sir, nung mangyari po itong aksidente, nandito po kayo sa Kutmo o nandito po kayo sa Tigaon? Nandito po. Nandito po kayo? Nandito po kayo talaga? Oo, nagagawa po kami nitong bahay na to. Okay. Tapos pumunta dito yung isang pamangkin, tinawag kami na yung anak ko daw saka yung isa hindi na daw makaalis sa alon. Kaya bigla-bigla kami tumakbo papunta dun sa dagat. Pero hindi na namin nakita. Opo. Ano po sir yung ginawa ninyo nung malaman nyo? Ano po yung naramdaman nyo? Ano po yung ginawa ninyo? Wala akong ibang hayat nun na kundi maiyahon siya dun sa dagat dun sa lalim. Halos wala kaming tulog sir. Ikaw po Nay, bilang ina po, ano po yung naramdaman mo po Nay? Ang hirap sir para akong masiraan ng ulo. Halos o gusto ko oras-oras yaw nandun ako sa dagat. Ilang araw po yun na nakita bago nakita po si Joshua? 2 gabi sa isang araw po. 2 gabi isang araw. So hindi kami tumigil sir. Halos oras-oras nandun kami. yung yung gabi po naghahanap pa rin po kayo? Oo sir, wala kaming tulog. May flashlight lang kami dala-dala namin papunta dun sa ng dagat, tabing dagat. Para sabi ko pag oras na makita na rin lumitaw yung bangkay nila, masasaklo lang makuha kaagad namin. Ano po sir ang trabaho mo? Wala sir, nahinto rin ako sa construction eh. So construction worker ka po? Oo. Ngayon po ano pong pinagkakaabalan sir? Wala nga din sir. Wala. Halos Dito lang wala sa din talaga. bukid po sa Sa dagat. Sa dagat. Sa maalon, wala talaga yung nangingisda ka po. Pero ngayon maalon wala talaga yun. Wala talaga sir. Kasama kami ng bayaw ko. Pagdagat. Kaso ngayon maalon, tigil kami.
walang ano eh, Walang isda yun. wala din maano kasi kahit sinong magaling mangisda, walang lalahot yan sir. Ikaw, Nay, ano pong trabaho mo pinagkakabalahan po? Wala po. Wala, sa bahay lang po. Kasi nung nagtrabaho ako sir, ayaw naman yan. Kasi sabi niya malalaki na kami, mama, magpahinga ako. Magpahinga ka na. Kasi hindi ko akalain sir. Malaking tulong na sana yung anak ko kasi pag may trabaho siya talaga nagbibigay siya. Ngayon wala nang tutulong sa amin. Pang ilan po si Joshua? Pang dalawa po. Sa ilan po anak mo na? 4 po. 4. Tapos yung panganay po, nandito po. Opo, nandun po. Ilang taon na po yung panganay? May trabaho po? Wala rin. Wala din. Katatapos lang sir. Katatapos Na lang. high school, grade 12. 12. Yung dalawa mo pong maliliit pa po. Ay, yung dalawang yan. Yung isa sir. Nag-aaral po. Ito yung isa din. So, sa 4 pong magkakapatid, si Joshua po ang, kung hindi na po siya nag-aaral, nagtrabaho na. Tumigil po sir kasi tumulong nga sa akin sa construction. Construction, tapos nangingisda po. Oo. Sige. Nay, si Joshua, paano mo po i-describe bilang isang anak? Si Joshua po, hindi po siya marunong sumasagot sa magulang sir. O si nag-ano man siya sir. Tsaka sir, kung may tira yan sir, sandaan lang kinukuha niya pag kada sahod niyan. Kung nung kasama ko sa trabaho ko yan, isang daan sa sahod niya sa bawat isang linggo, kukuha lang niya 100. Ang lahat na sahod niyan, puro sa kanya binibigay. Mabait yan si Joshua, hindi pala sagot niya sa magulang. Tulong talaga yung ginagawa niya po. Oo. Saka, Kahit binata po siya na walang sa kanya sir, ang hangad niya, titigil ako pag-aral, tutulong ako sa inyo pa. Kasi, pero siguro po may plano pa rin naman mag-aral kahit papaano. siguro sir, kung hindi siya na-disgrasya. Yung dalawa niyo pong anak, anong grade na po? 11 na yan ngayon sir. Yung isa po. Grade 9 yata yan. Grade 9. Hindi pa nga yan nakaano sir, wala pang gamit. Ngayon po, enrollment na po. Hindi pa po naka-enroll yung dalawa. Naka-enroll na po, pero wala kami gamit. Wala pang mga gamit. Tapos ngayon nasabayan pa po Umalong nito. ka kasi. Nasabayan pa yung kapatid niya. Sabi nga, pag may pera mama, lalo na yung isa sir. Kasi nalaban sana yan ngayong 28 sa sa Kalabanga, lalaban ng kickboxing. Ngayon, sabi niya, pag Jim, ako na lang ang magbigay sa iyo ng pera. Okay. Kasi kailangan ng anak kong sa paglaban niya. Yan ay. So, siguro dalawang tanong na lang po. Isa po, ano po yung nararamdaman mo ngayon, ma'am? Ang hirap po. Sabi ko nga sir, parang hindi ko kaya kasi okay lang sana kung yung may dati pa siyang sakit, yung naalagaan, parang matanggap ko. Iyan hindi sir. Bigla. Ang lagas-lagas ng anak ko, umalis dito. Sabi niya, mama, mag-basketball lang kami. Yung pala, nandoon na siya sa dagat. Tinawag niya pang mag-igib. Lumingon lang sa kanya at tinawanan lang siya. Yung palalas na tawag niya sa kanya. Nung anak namin. Sabi ko, parang hanggang doon na rin talaga yung ano niya. Pero nakangiti man yung Nakangiti siya sir nung pag-iwan sa nanay niya. Ngumiti siya. Tapos sabi ko, ba't hindi mo kasi tinigilan na magpunta-punta pa kung saan? Tinawag ko yun sir. Eh, may barkada. Close sila nung parehas nung namatay niya. Ayun. Pinsan niya yun? Pinsan po? Hindi po sir. Hindi po. Kaibigan niya. Simula nung baker sila. Magkasama palagi sila sa Kahit nga yun sa pagka ang kumakain sir. last nilang kain sir, isang plato lang kinainan ng dalawa. Grabe, tapos sabay pa sila. Sabay sila sir. Grabe. Sabi ko, saklap yung pangyayari sa inyong dalawa. Hindi man lang kayo nakapag sa dagat, nakapaglaban kahit kunti-kunti man lang. Kung inabot pa namin kayo doon. At kung inabot ko sir, pwedeng ako ang nauna sa anak ko. Kasi unang-una ko talagang hihilahin siya. Iibabaw o ipapailalim ako sa kanya. Makaligtas lang siya. Pero wala na, hindi ko na inabot.
Parang So- sabi ko pa, parang Ang nawala. isang iglap lang, nakatas lang yung dalawang kamay ng bata. Siguro nagkakaway-kaway na naghingi na ng saklolo. Nagkaway-kaway nilang ganyan. May isang malaking alon. Isang alon lang sila nawala. Hindi na lumutang. Okay. Okay. Sir, sa aminado naman kayo na talagang kapos ngayon, mga pangangailangan dito sa sementeryo, sa Kabaong. Yun talaga, Sir, sir, manawagan ka po. Yan po talaga ang pinapanawagan ko na makahingi kahit konting tulong na makapabayad kami ng kabaong ni Joshua. Saka makapagawa ko ng nitso niya. Yun lang po, sir. Saka yung mga kailangan namin dito, sir. Talagang wala po talaga kami. Okay, Nay, as ikaw po, last, manawagan ka rin po sa mga makakapanood ditong video natin. Manawagan po ako sa lahat. Sana po tulungan ninyo kami. Kasi walang-wala talaga kami ngayon. Kahit ngayon pang ulam-wala eh. Kahit ano po? Kahit pang ulam namin ngayon wala. Tapos sabi kanina, may nagsabi kahit daw po kandila nung Oo, totoo yan, sir. Kung hindi yung mga limos-limos nung nagdadalaw dito, wala kami maibiling kandila nila. Nung una po yung kandilang maliliit. Oo, yung malilit po, sir. May tira pa nga yung binigay sa amin din. Tapos yung mga gamit po ngayon na malaki, yun na yung mga Binili namin yung bumigay dyan na mga abulo. abuli. Pa, kunti-kunti. Sige.